Palagay ko, maski si Speaker Martin, merong confidential fund. Ang Pangulo, merong confidential fund. Kung last na lang po may ano. Sinabi po ni Congressman Pulong Duterte kay Vice President Sara na ikinakahiya niya na miyembro siya ng 19th Congress. Ikaw po bilang congressman, ano po masasabi? Nalapit na ako mapahiya. Nahihiya na nga rin ako eh. Siguro nahalata ninyo eh. Nakakahiya talaga. Hindi ito yung House of Representatives na pinusukan ko noong 2004. Hindi po ganito. Malapit na po akong mag-graduate next year. Ngayon ko pa makikita ang lahat na hindi dapat gawin ng isang institution kagaya ng House of Representatives. Ang House of Representatives po ay isang parliamentary institution. Dito po ginagawa ang lahat ng pagdidebate. Lilitaw po dito yung makatwirang pangangatwiran kung anong argumento ang mabisa. Hindi nila dapat sansalain, hindi nila dapat pigilin ang magsasalita sapagkat pare-pareho ang members ng Congress. O, di ba? Nakita niyo guys? Nakita niyo yung sinabi ni Marcolita? Kaya nakakahiya na ang ano. O nga naman, si Martin Romualdez at saka si Pangulo may confidential fund. Si Romualdez, pwede naman ang imbestigahan. Bakit nakatutok lang kay Sara Duterte sa OBP ang confidential fund? O. At saka, wala naman tayong nakitang talaga naman, oh. Wala tayong nakitang ano eh. Ito, project o kaya natulungan. Puro na lang ano eh, puro na lang tawag dito, puro na lang ano, hearing. Di ba kayo nagsasawa? Mahal ng mga kongreso, yung mga taga dyan na kongreso, please naman, tigilan niyo yan. Nakakasawa na. Ha? Nakakasawa na yung ano na yan, yung investigation na yan. Tablan naman tayo ng hiya. Pambihira naman kayo. Wag niyong panindigan yung mga balat ng mukha niyo kasing tigas ang balat ng kalabaw, yung balbakuwa ng kalabaw. Wag naman. Anak ng pating naman eh. Tabla naman kayo ng hiya. Wag naman puro pairalin yung pira. Kasi yung sisyo ng investigasyon dyan, pira ng bayan yan eh. Mahiya naman tayo. At saka ikaw, Dilima, at saka ikaw, Castro, sabi nyo na tatanggalin nyo sa gobyerno yan si yung mga Duterte. Ang kapal naman ang mukha nyo. Hindi na nga kayo bumoto sa mga Duterte, gusto pa nyong alisin. Kami ang bumoto dyan sa kay Duterte, kami din ang may karapatan na magtanggal dyan. Kung halimbawa na i-people's power yan, pwede. Kung gumawa silang mali, wala eh. Puro tama ang ginawa nila eh. Anak ng titing naman kayo. Makinig naman kayo sa hinaing ng bayan. Ano ba kayo? O, ito pa isa. Tignan nyo kung gaano kabayas ang mainstream media. Binabaluktot nila ang balita. Ang sabi ni VP Sara, pag siya ay napatay, ay isusunod niya ang 3 binaggit niya. Pero sa balita nila, si VP Sara ang lumilitaw na unang nagbanta. Dapat talaga may maipasara na ding media outlet sa 2028 gaya ng sa ABS. Dahil kung ganyan lang din kayo magbalita, mabuti pang ipasara na lang din kayo. Huwag nyo gawing bobo ang mga tao. Dahil kung ang mga bangag na mga loyalist ay ginawa ng propesyon ng katangahan, kami hindi. Kaya wala tayong wala ring katahimikan din tong bansa din natin eh. Kasi mayroon nga tayong leader. Hindi naman nag-imbestiga muna. Hindi muna nag-imbestiga sa mga katotohanan, lalo na itong binabalita. Itong mga mainstream media. So, kung anong number 1 chismosa rin itong number 1 chismosa rin itong mga mainstream media na to eh. Tingnan nyo yan. Tingnan nyo. Iba yung sinasabi
At iba yung sinasabi ng tao, iba naman yung pinaparating nila sa mga mamayan, sa mga tao, lalo na sa Pangulo. Kayo unang dapat kasuhan mga yung mga mainstream media eh. Kayo dapat unang kasuhan eh. Nagbabalita kayo ng mga fake news. Dapat kayo binubugbog kayo ng mga tambay, mga adik eh. Oh. Anak ng titing. At saka may naano ako may naano ako sa may nagbalita ngayon, hindi ko alam kung gaano katotoo yun. May nahuli sa loob ng Malacanang, nagbibinta raw ng mga illegal bagay. Hindi naman daw masama yung drugs. Sabi yung babaeng spokesperson ng PNP at saka si Chief Police ng PNP, si Marbel. Drug is hindi addict. Yan pagkasabi niya, no? Ang gumagamit to hindi daw addict. Hindi talaga ako makapag-move on sa sinasabi nitong walang laman na utak na to na si PNP. Maraming nagbabalita dyan sa mainstream media o hindi sa mga mainstream media, sa mga vloggers na nagawa ng karmaldumal na krimen dahil pag tinatanong lulong ako sa droga o na i-influensya ako sa ipinagbabawal na gamot. Ngayon sabihin niyo na hindi masama, okay lang ang drugs. At saka yung spokesperson na babae nagsalita na hindi masama ang droga. Tingnan mo yung mata mo. Tingnan mo yung mata mo, mukha ka ring adik eh. Kaya siguro pinagtatanggol nyo yan eh. At saka yung taga-Quadcom, si Barbers, kaya pinagtatanggol din eh. Pinagtatanggol niya yung mga aabuhay ng mga napatay ng mga user, poser or drug lord dahil his belong the mga gawain ng mga aktibidad na yun na ay hirap na kamang salita pero totoo naman eh na kaya Barbers, kung may kaano ka pa, yung naalala ko nga sinabi mo eh, na nung panahon ni Duterte, sinuportahan mo si Duterte, halos himurin mong tumbong ni Duterte. Tapos nagsalita ka ba na kulang ang 6 na taon sa panunungkulan ni Duterte, kung may kailangan pa kahit 100 na Duterte ang kailanganin ng bansa para matugunan ang mga droga, masawata ang droga. Tapos ngayon, pero ngayon ano nangyari? Is Barbers. Ngayon, ano nangyari? Ikaw nangunguna. Tapos bukod sa nangunguna ka pang tumulig sa kay Duterte, nahuli pa yung driver mo. Oh my goodness, Barbers. Ako, Barbers. Natakpan na yung issue ng droga ng yung paghahuli. Hindi namin titigilan 'yan. Asan na yung mga droga natunaw na yung droga? Yung nahuli, nasaan na 'yon? Ilang milyon 'yon? Ay, nako, yung tao naman talaga, Hindi mo gayahin ng mga maliliit na tao na nakontento makakain ng 3 araw. Hindi mo gayahin ng mga tao na ganun. Na makontento, makakain ng ginamos, buwad, Barbers. Bisaya ka, taga Surigao ka. Makontento ka dapat. Salamat ka, nandyan ka sa Senado, makakain ka ng tenderloins at saka steak. Kung yun lang palang hinahanap mo pumunta kayo sa bahay, magsama kayo ng anak ko, puro karne ang kinakain nun, walang gulay. Ako hinahanap ko tuyo at saka gulay.
palang hinahanap mo, barbers. Huwag ka lang maghanap na mapira kami kasi mahirap lang talaga kami. Tingnan mo, dapat, ay nako, barbers. Ano bang nangyari? Magpakatino ka. Mag-resign ka dyan sa Codcom. Kung gusto mo pang maging maayos yung kredibilidad mo, yung dignidad mo.